Mayong aga sa atong tanan, no? So ayaw ka hadlok, biskan damo ka problema. Amen? Amen. So ginapangabayin nga makatindog ang tanan sa pag in respect to the reading of Word of God nga makita ini sa 2 Samuel chapter 23. 2 Samuel chapter 23 verse 11 and 12. 2 Samuel chapter 23 verse 11 and 12. May I read the verse? And after him was Shammah the son of Agi the Hararite, and the Philistines were gathered together into a troop. Where was a piece of ground full of lentils, and the people fed from the Palestine. Verse 12. But he stood in the midst of the ground and defended it, and slew the Philistines, and the Lord wrought a great victory. Let us pray. Thank you, Lord, for this wonderful morning that you've given to us. Thank you, Lord, for the perseverance of faith was been empowered by the Holy Spirit to us, O Lord. And thank you, Lord, for the blessing materially, spiritually, and financially to us. And even, Lord, we are asking for your wisdom and understanding as we ponder your words for this morning. And give us the correct focus of our heart and our mind today. Forgive us for the sins we have committed against thee, and use me as I expound your word. And this I ask in the Lord Jesus Christ. Amen. So, amen po. So, mga kapatid, yung ating mensahe, yung nung nagligad nga Domingo, is all about the fight is on. So, shall we continue that theme or topic in 2 Samuel chapter 23 verse 11 to 12. So the title of this message for this morning is Don't Give Up Your Field. As we fight through the help of the Lord Jesus Christ, let us not giving up our field. What is your field? No? So ato ni tan-awon ang ginatawag naton nga field. Okay. So makita naton sa 2 Samuel chapter 23, the whole chapter was a chapter of the last words of David. No? Ini ang last word ni David. Ini nga ginahambal nga ginahatagan niya sa commendation ang pila ka iya nga sundalo. Tanan ini makita naton kung basahan naton ang chapter 23. Tanan ini it's all about talking of a soldier, of his whole soldiers, no? So pila tanan ang mga soldiers, pila tanan ang gingamit ni David nga ang Israel magdaog for 40 years is only 37. Ang ara sa 2 Samuel chapter 23 verse 39 na hambal niya Uriah and Hittite 37 in all. So 37 na ang gingamit ni David for 40 years na general niya. Muna gingamit niya. How faithful sa 37 at isa nga general or isa ka sundalo ni David is the name Shammah. No? Si Shammah isa ka alagad ni David that is just a farmer. Farmer ini. Kung tanawon natin ang 11, he's just guarding a field. Kung baga, isa ka shepherd, siya nagabantay sang tupa, pero siya gabantay ini sang field. Ginabantay niya biskan gamay nga field, pero ginabantay niya faithfully because he knows that this field provides food for the people of Israel. How come nga nagdaog siya against Palestine? He was just a farmer. Sabi niya, the Bible tells us about one David's mighty man and a man named Shammah. Many saints are not widely known on earth, yet their faithfulness is immortal in God's record. Mga kapatid, may mga anak sang Ginoo na hindi mapansin. Hindi mapansin sa kalibutan. They are silent. They are silent soldiers. Kumbaga sa kasundaluan, they are intel. Kumbaga mga intelligent ba lang, hindi mo mabalkan nga galakat-lakad ang pagkabalo mo baliw, no? Hindi pala, sundalo pala, no? They work 24 hours, no? This was not a famous battlefield. Kung basahan natin, no? Verse 11,
There was no crowds cheering daw. Siya laman isa. Gahulat, gabantay. Ginabantayan niya ang field na puno sa ginatawag na pagkaon. No? Ang mga pagkaon dito, sabi niya sa verse 11, where was a piece of ground full of lentils. Lentils is mga ginatawag na ito na beans, kung subok, convert natin siya sa beans, mga buto-buto na, mga soya. Yan. Because it is a food source, diapon siya, no? There was no throne to defend. He was not defending a throne ni David, hindi. Isa naman ang focus niya, field lang, no? Just a field, not for gold, not for silver, not for treasures, but just lentils. A small patch of ground that most people would overlook. Kumbaga, kinatanaw natin kung araw siguro mga NP, tapos may arahaman gamay ng pasakan, araw na mga NP, siguro kita magdalagan siguro, no? Mahadlok kita. Kung may gubat siguro ang imong appeal siguro, hindi mo na siya idipensahan. Kundi, manago ka. No? But Shammah did not. Hindi siya natakot sa mga Palestine. Ang mga Palestine in the record of the Bible, they have a height of 6'8" pataas. So, ibig sabihin, they are giants. No? In that time. So si David, kung ang average na height ng mga Israelites sa time ni David, it's only until 6'3". 6'8" versus 6'3". Matataas sila, pero gagagmay. Medyo putot, no? But thank God for the next place. But he stood in the midst of the ground. He has a firm foundation. Hindi na siya natakot. Iskan gamay lang ni nga ako nabantayanan, babantayan ko ni. No? He offered his life, defending the field. Sabi niya verse 12, but he stood in the midst of ground and what? Defended it. Kung tanawin natin, troops. So, equivalent mo ang isa ka troop is 64 ang kalaban niya, tapos isa lang siya. 1 versus 64, daw budleno, maisipon mo. Tapos ang mga Palestine in that time, kung babalikan natin ang church history, ay ang Bible history, they are well-trained killers and murderers ang mga Palestine. Ang ininga troop na ginhambalan ni Herod na mangita kamo sa mga pagkaon. Amo na nagkadto sila sa field ni Shammah. Sabi niya, and defended it in slew Palestine. Napatay ni man kita nan. The word of God is full of example, mga kapatid, who stood. We have Noah, Abraham, Moses, Elijah, Daniel, Paul. But above all, Christ stood alone when his own forsook him. So magina natin, even in the Bible, in the previous, mga Bible character, they stood. Nga kumbaga, may ara silang pagtindog sa Ginoo. They have a firm foundation in God. Nagsalig sila. Kumbaga, bala mo man, Ginoo, way kami sa mahimo. Pero kami magsalig sa imo, pareha sa aton. Way kita mahimo sa mga paagis ni Satanas. Hindi natin na kaya. Ang tinatawag natin nga discouragement, stress, problems, challenges, sickness, hindi na ito na kaya, personally. Iskan ang mga gani psychiatrist, kapila ka dosage, ang ipakaon sa imo, ang imong anxiety, hindi na matanggal. Lifetime, hindi na anxiety nila. But with the power of God, God can cure that sickness. Tama? Amo na siya. That is your field. Kung magsalit kita sa Ginoo, then God can put that into victory. Sabi niya dito, mga kapatid, while others run, he remained. May mga trabahante man, si Shammah, may trabahante siya. Pero ang nagabudri, nagdalagan ang mga trabahante niya. Ikaw naman, mahadlok ka eh. Kung kita, may mga problema kaisa, we will run. Diba? Kung may mga problema nga dako magkato sa ating kinabuhi, we will run.
That is normal. Sa atong bilang nga isa ka tao, no? Kung mga challenges, problems, jaguan ba? Sometimes we quit with that problem. Sometimes, yung kanta nila, sometimes people backslide in the church kung may problema. Bakit iiwanan ng pastor ang church? Why does pastor run? Because hindi niya makaya. Tamo nagsikin niya problema. Parehas yapon sa ato sa member. And when it was over, the Bible says, the road a great victory. Think about God gave a great victory over a big patch. Mga kapatid, isipin nyo, kung may mga problema, pagkatapos ng problema, victory. Pagkatapos ng pinagdaanan mo na matitinding problema, pinagdaanan mo na challenges, remember that God is there at the door, waiting for you, waiting for us. Come, sabi niya. Salamat, nakayanan mo. Pero kung hindi mo nakayanan, ano mangyayari sa iyo? God is always giving us the opportunity to serve Him. Ang ilang opportunity, whether that is good or bad. Ibig sabihin, mga kapatid, pwedeng yung opportunity na binigay sa iyo is yung dadaan ka muna sa butas ng karayom. Or pwedeng yung opportunity na binigay sa iyo is yung daw malumanay lang. Iba-iba. Iba-iba na klase ng opportunity ang paglilingkod sa Panginoon. Si Shammah, ang iyang opportunity to serve God is to defend His will. Sa atin, may oportunidad kita na dipinsahan, hinangafil sa ating galaw na kinabuhi, depende yan kung paano tayo gagamitin ng Diyos. What is your field, mga kapatid? Ano ba yung sinasabi ko na field na sinasabi ko? It is your prayer life. It is your church. It is your family. No? And even your calling, that is your field. And even yourself, that is your field. How could you defend? And how could we defend this field, mga kapatid? Kasi, remember that in 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi niya, be sober and be vigilant because your adversary, the devil, is coming in to devour you anytime, anywhere. Diba? Kung pinakabudlay ini, matabo sa isa ka, Kristohano. Maara ka na gani sa problema, tapos bigla pag hindi nag-weak ang imo nga pagka-Kristohano. Nga agi na pray ikaw, tungod na balaan sa mag-pray nga gingamit sa Ginoo mag-pray ka, kaya nga sampal, ako nagawin na ako, para sa paso nga nag-pray sa ako, tungod nakita niya nga, ipag-pray ko siya, tungod nag-weak na siya. Kinanglan nga tagaan sa ng abono. Kinangan kung wala sang abono, wala sang tubig na matabo. Mapatay, lapit mapatay. Pero butangan mo sang tubig sa abono, magdabong parehas yapon sa aton. We need to help each other, mga kapatid, in fighting for our field. No? Sometimes, mga kapatid, it's all about what the field represent. It represent something must be valued. In a field represent small things to be valued. Iskan gamay lang ini. No? Before there was a victory, there was a field. A field had to be valued. A field looks small. This was not a vineyard, this was not a palace, not a treasury, but just a lentils. To most people, it wasn't worth fighting for. In Zechariah chapter 4 verse 10, mga kapatid, sabi niya, ang mga tao sa una, pag tanaw nila ang field, hindi na. Ang kaysa kung makambal sila na, gamay man itong ginagyan niya ang problema daw, hapos man to. Sa aton pagtanaw, kung isa kay Kristohanon, nag-aagi sa isang natawag ang problema, yaman na ito, ito gamay man na. Daw, small things lang man na. Nag-away ang asawa, nag-away ang mag-asawa. Tapos ikaw nakabatid, kagamay na ang problema ba, nag-away lang. Para lang sa pagkaon. Ang isip mo, gamay. Pero sa ilad ako, tama ba? Sa aton, gina-interpret natin, kung ang isa ka Kristohanon nag-aagi sa mga problema, ikahapos, ako gani, nakaya ko na, siya pa. Pero hindi natin balaan how the devils attack him or her in that moment.
Diba? Kita-kita tanan, nakaagi sini. Mga problema. Ang isip sa iba, gamay. Pero sa aton, dako. Sa ila, nahimo nga chismis. Sa aton, nahimo nga reality. Tama ba? Yan. So sabi niya dito, Zechariah chapter 4 verse 10, For who hath despised the day of the small things? Kaysa ginapabayaan nato, ini nga gamay lang ni. Gamay lang kayo po. Parehas gyapon, kumbaga ginaman lang nga. May anang pagbalan ng bato sa kidney, di ba? Ang natin, pirti mo na kagamay nga bulak ng bulitas na, ay na, pirti kagamay pero kasakit, sakit man. May ara ka bato sa kidney. Para sa ngipon, ang balong ngipon ng ni, pero once na nagsakit, apektado tanan. Parehas gyapon sini. Just as small things, it will affect your growth, your maturity. Oh, kamay lang ni. Parehas gyapon sa aton nga pakpak. Just one word, kanihambal mo, pwede na, di na nga tao magpakamatay. Tama po ba? Ganon yung katindi dito. Ganon katindi ang isip ni Shama. Kung hindi ko ni protektahan, paano na lang ni? Ano na lang kaunod sa mga taga-Israelita? No? He was defending as just a small vineyard, just a small ground of full of lentils or beans. Nabalaan niya ini, kung protektaran ko ni, may pagkaon ang akong mga upod. Pero kung hindi ko ni protektaran, ano matabo sa ila? Magutom sila. This is a time of hunger ini. Remember, 39 years of war. Ini, 39 years of war ini na panahon. Pag 40 na lang ang ministry ni David, isa na lang at tuig. So 39 years ini gyapon naging bantayan ni Shama para sa may pagkaon, may mga kaunod ang mga Israelita that time. Kita bala, how would we defend our field? How many years that you are being faithful in serving God? So even in the ministry, paano mo nadepensahan ang binigay ng ministry ng Panginoon sa iyo, sa atin? Ganun katindi ini. Sometimes may ups and downs man ako gyapon. Even sa Sunday school. Paano kaya magpapatuloy yung Sunday school? Kasi may ups and downs man ako. Paano kaya to? Kasi field ko yun eh. Field ko yung Sunday school. Paano yun magpapatuloy yung Sunday school? Eh ako, may ups and downs, may problems ako. Marami akong pinapasan. Paano na lang magpapatuloy yun? Ganun katindi. Ganun katindi ang pag-atake na ginatawag natin nga trabaho ni Satan. Sometimes we have our own priorities that will affect your field. Ganun katindi. Yung prayer meeting, tama. Yung pinakamatinding field natin is yung prayer meeting. Kasi doon tayo makikita, iilan pala yung nagtatrabaho sa field. Mapapansin natin, iilan lang sila. Na andoon na nagdidepensa ng field. Yung iba siguro kahit tapos na nag-harvest. Namuka na namugot. I mean, pinakamatindi yung tinatawag natin prayer life. In Luke chapter 16 verse 10, mga kapatid, sabi niya, He that is faithful is in that which is less, L-E-A-S-T, is faithful as also in much. Kung naging faithful kita dito sa pinakagagmay, how much more sa pinakadako. Amo na nga, hindi tayo pinabinibiyayaan ng Panginoon or binibigyan pa ng mas malaking oportunidad kasi hindi tayo pwedeng pagkatiwalaan sa maliit lang na bagay. Amo na siguro ang napansin ko. Even in I, tumapak, kaya nga, pupunta na ako sa nipis na magpapangipin na. Ganon. Okay? Many people lose their field because they underestimate its value. In-underestimate natin, no? Even sa ating lawas. Kaysa pala itong kusog man ako. At the age of 20, magiging maskulado. Nangkon ba? Nangkon man ang iisip mo, walang katapusan ang imong ang mga pwersa. Hindi mo ginibalaan na ang atong nga lawas na mag-deteriorate. Tama? Sige, I will work 24/7. Sige. Pero ang lawas nila natin, gano'n pa. No?
We underestimate its value. They say it is just a prayer, it is just a church, it is just one compromise. Yun yung matindi, nag-compromise tayo. Kaya ko ini. Bata pa ako, kalabaw lang ang tumatanda. Hindi tumatanda ang kalabaw, malakas pa yun. Pero sa atin, we deteriorate. If there is no food coming from God, we shall deteriorate. Matthew chapter 4 verse 4. Man shall live not with bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Ano kaya yung cross-reference ng Matthew chapter 4 verse 4? Deuteronomy chapter 8 verse 3. Kasi makaambal kita nga ang walang ko ang baga natin na verse. Deuteronomy chapter 8 verse 3. 8:3. Sabi niya, and he humbled thee and suffered thee to hunger, and fed with manna, which thou knewest not, neither did the fathers know, that he might have make thee known that man not live by bread alone, no, but every word that proceeded out of the mouth of the Lord, that man live. Kinanglan nato ni, para hindi kita mag-deteriorate, para may kusog pa kita na inipinsaan ang atong i-feel. It is the manna coming from God. Ang pamangkot, na-challenge na niya ako kahapon itong mga bata dito sa sa summer class. Kaya nila ba at the age of kinder, ay mag-kinder ba? Kaya nila i-memorize ang Psalms chapter 37 verse 11 to 14. Apat ka versikulo ba na ito? Kinder. Nakibot ko ba? Kaya nila for 20 days. 20 days, 19 days, pang 20 man kahapon. 20 days nila gin-memorize. Kita, pila lang ato ni versikulo. Parehas gyapon sini. Nga bata pa lang sila, may araw na sila bala. Kita wala kita bala. Kapila ninyo na basan ini, na Bible ninyo? How many times? So makapa-challenge na kita ko 19 days na memorize ang bata. Psalms 37. Okay, next. But the enemy never attack what doesn't matter. Ang ginatawag natin ng enemy or Satan doesn't attack you when you are matured. Satan attacks you when you are weak. Kung may mahina sa imong mga depensa, dito ka atakihon. Parehas niya po kung magampang kita chest. Nga ginadipinsahan mo ang ginatawag natin nga Achilles heel, di ba? Amo na ang weak point kung makampal ka sa makampang ka sa chest, di ba? Ang ginaatake amo tong mismo. Kung na mahina ang depensa, doon na aatake ang kaaway. Kaya kailangan natin ng strong foundation. If the enemy is fighting it, it must be important. Kung nakita natin na naghina akong depensa, papasukin ako sigurado. Kailangan natin rin na bigyan ng pansin kung saan tayo nagiging mahina. We need to give importance when the enemy is fighting for it. Second, number 2, the field was essential and lentils were food. This wasn't luxury. This was survival. If we lost this field, they lost provision. Job chapter 23 verse 12. Job 23 verse 12. Essential ini nga field, mga kapatid, important. Psalms, Job, Proverbs. Job chapter 23 verse 12. Ano ang hambal sa Ginoo diri? Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Essential. Essential gyapon gali ang prayer meeting, no? Essential na. Ang aton nga Bible reading, essential gyapon. Your family, essential gyapon. And your calling. These are essential things.
that we must give tagaan natin ng importansya. Okay? Prayer life naton. Some small to others but essential to survival. Small things sa kanila, pero sa atin, it is survival ini. Sabi niya gani sa Revelation, no? Blessed are the one who ito nga ba niya naging faithful, di na ito nga verse. Sa Revelation, yung kinapa niya, blessed daw kung naging pure, naging stable, pag-abot sa panahon. No? Next is that the field was targeted. The Philistines were gathered together. This enemy that didn't scatter, they gathered. This was a focus attack. Focus attack gali ang pagkadto sa mga Israelitas, no, ay mga Palestine going to the field of Shammah, no? In John chapter 10 verse 10, if the enemy is focusing on you, no, we need also to look on it, no? John chapter 10 verse 10. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Nagka-focus na. Wala niya sa target. Kung kita ang targeton sa enemy, tinanglan naton sa ginatawag na Word of God. Every day of our life, we are the target of the enemy. Christians mismo ang ginatarget sa enemy subong. Amo na, no? Damo, even in our dreams, no? In our personal life, we are being the target of the enemy. Pero si Shammah that time, even yung naging target nila, ang weakest point, ang pagkaon, ang ginhimo niya, he stands still. Oh. Okay. So, pressure reveals value. The devil doesn't waste time fighting an empty ground. The devil doesn't waste time fighting for an empty ground. Ang ilang enemy, bis ka na, hindi nagsasayang ng oras. Ang enemy naton 24/7 ga-attack sa imo. Diba? Example sa pagkaon. Gutom na gutom ka na. Ara na pagkaon. Kaya sa malipat kita, diretso kita kaon. No? Siyempre nagutom ka mo. That is simply an example. No? Sometimes must be proven. When the pressure came, kung may ara gyapon nga inang devil doesn't waste time, may ara nga solution ang Ginoo. A separation took place. Balikan naton ang 2 Samuel 23. Anong hambal niya? May ara nga one separation dayon, no? 23 verse 23 11. Okay. So, makita natin sa 11, no? And after him was Shammah the son of Agi the Hirite, and the Palestine brother, in a troop where was Palestine the ground and Gentiles, and the people fled to the Palestine, but he stood in the midst of the ground, defending it, and slew the Palestine in the road. Victory, the word brought there is a separation when there is pressure that will come to us. So, makita natin na kung may separation na yun, daw makibot ka lang, nalipat ko mag-amuyo. Sometimes gusto natin iluwa. Or sometimes makibot ang Kristohano na una nga nagsubo, tapos may mga amuyo. Napansin nyo na? Yung makibot ka ba? Kung hindi ka gintawag, sigurado diretso ka mo. Pero kung gintawag ka, amuyo ka. Pero kung huwag ka gintawag mo, diretso mo. Makibot ka lang, daw may kaprigali. So, in Exodus chapter 23, verse 2, sa versikulo,
Thou shalt not follow a multitude to do evil. So ini nga separation, ara gyapon sa pulong sang Ginoo nga amal niya, nga do not follow. If you cannot beat them, amal sang kalibutan, join them, no? You should not follow. No? Kaya nga, kaliwat-liwat nga ginaman nila nga, we should not compromise our faith. Ha? Marami nang baptist subong nga nag-compromise sa ilang pagtuo. Ano ang pagbudlay? Ang nila, ano daw ang difference natin sa alliance? Ano daw ang difference natin sa ibang nga sekta? Kailangan mag-compromise kita sa ila. Ha? Hindi man sa pag-degrade sa kanila, pero sometimes, we should not, kung tanawin natin ang natabo sa Amerika, ang natabo sa Korea, nagadamo ang mga Baptist churches na nag-compromise. Kung hindi na nila kaya depensahan ang ginatawag nila appeal. Ano subong ang ministry balahaw subong? May discovery ang recent subong. It's all about money ministry. Ha? Churches called members just to magbuwas ng kwarta. Money, di ba? Joel Osteen, di ba? Mana? Nakapastor nga, ang gusto lang niya is kwarta. Ramo, inang makita natin subong nga mga kabaptisan, ang order is called prosperity gospel. They compromise the faith. Ha? And pipila na lang ang simbahan ang gagamit sa himnal. Tama? Nakibot ko ganit ng kabats ko lang. Alam, nag-change lagi siya ba? May classmate ako sa bachelor na siya very firm din siya sa himnal. Hindi siya gusto nga ng dugangan mo sa iban, ng crucified, hindi niya gusto na. Ang gusto niya lang, himnal, pero nakibot lang ko ba? Nag-live siya. Nakita ko, pang nag-compromise. Even kita makasiling na sa una, himnal kita, bigla nag-shift. Walang good life. Pero na napagsipan mo lang yung pag-ibig. Na, very kabulay. Even in our church, kung napatay na ang pastor, lain na ang pangalan. Siyempre, anak mo nang nagpulos. Kaya natabo, imbis nga ang pangalan is Whitefield Bible Baptist Church dati, kung napatay ng tatay, iniilisan sa anak. Ang pangalan niya sa book is Metro Baguio Bible Baptist Church. Lain na. Kasi feel dati mo, subong abi mga balay na. Ang nagpinlo. Metro na siya. Pero nakita ko, alam na. Ang mahirap, nag-change yapon. Imbis nga, ang style of theology niya, naglain. Mahirap. Kasi ngayon ang mga simbahan, kung gusto mo na suportahan ka, dapat ikaw ay magbago. Tama, Pastor, no? Kung gusto mo na, sapat, alangan nga, kung papasokin natin yung ibang Koreano, papalitan nila yung pangalan ng church. Ano? Or Amerikano, papalitan nila. At gusto nila, yung teaching nila, ang ipapasok nila sa church. Yun yung mahirap. Yung pinasukan ng church namin ngayon, yung tithes is hindi na mapupunta sa church. Ang tithes ay pupunta na sa taas. May hierarchy na. At ikaw na church, magsasubmit ka na. At kung ano yung nabili, ibabalik lang sa'yo. Yun yung mahirap. Kaya nga, nasabi ko na, pag napatay lang yung tatay, nag-iba ka na. Ganun yung mahirap. Kung nga ginapapray namon na taring ma-open ng mindset or ng pastor. Anong pinakabudlay? Parehas yapon diri na field na to. Ipag-pray natin ang sentrala, hindi mag-change ang iyang doktrina. Tama? No? Iskan sino ang mabulos diri, hindi maiilisan ang doktrina naton. Amo na ang isipon naton diri. This is our field. Pero wag na nag-ilis ni, why na? Tapos na ang laban. Tapos na ang ginpabulayan. Sang unang pastor nga nagpatindog diri. Diba? Okay, next. Number 2. Man was proven. He stood still. Faith, mga kapatid, is not proven in comfort.
faith is proven in conflict. Ang faith na ginatawag naton is hindi ina ma-prove kung tawhay ang kinabuhi mo. Pero ang faith na ginatawag ma-prove ina kung ara ka sa kalisod. No? Amo na siya. Kasi isipin nyo, ay, tawhay lang ang maging Kristiyano. Hindi. Hindi ina ang pag-test ng Panginoon. Ang pag-test ng Panginoon is in the time of conflict. Ephesians chapter 6 verse 13. Ephesians chapter 6 verse 13. Anong sabi ni Apostle Paul sa taga-church of Ephesus 6 verse 13? 13. Sabi niya, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Nakita niya ang mga taga-Ephesus kasi mayayaman to eh. Kayo magdepensa pa rin. Gamitin niyo ang salita ng Panginoon. No? Kasi, remember, ang Ephesus, kung sa Book of Revelation chapter 3, they left their first love. Their faith, they left. Sinabihan na ni Apostol Pablo, pero pag last gali, hinbayan nila ang ilang sa una nilang bugma. What if matapos sa atong ini? No? So, ginasila yung padri, faith is proven in the time of conflict. Parehas niya po sa pamilya sa Pabikon, di ba? Para ang pagsulay nila sa buong. Dira na ginates ng Panginoon ang faith sa pamilya. What if nagsurrender ang isa? Siguro magpayag si Juan, no? Si Kim, no? Or si Hansi and Bibo, siguro magpayag sila. Pero hindi man sila nagpayat, nagtambok-tambok pagit sila. Amo na siya. When faith comes, if we know that our faith is being proven, then, mga kapatid, sabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 13, having done all to stand. Nagtindog sila. Kung sila nagatindog, kita gyapon, tinanglan naton magtindog. Siya lang kapayat abi, ang mga anak niya tambok. So, 1 Corinthians chapter 16 verse 13, stand fast in the faith. Kung nag-agi kita sa tanan na pagsulay, always remember this. Stand fast in your faith. Hindi ka matulaan sa pagtuo sa Ginoo. All stand firm. Kung may sakit kita, kung nabatan mo may sakit ka, that is a warning. And you need to stand firm to your faith. Padayon lang. Hindi ka ma-discourage kung may sakit ka. Kundi gamitin mo na inang sakit na magpadayon sa pulong sa Ginoo. Diba? Si King Hezekiah has a severe sickness. And Lord, add me 15 years. Then what? Aman sa Ginoo, 15 years lang ang kinanglan mo. Pero sa Ginoo, gindugangan niya pa. He lived for 35 years. 15 plus minus 35, pila ka years nila. Sobra 20 years pang nadugang. Parehas gyapon sa ato mga kapatid, kung may ara kita pagtuo sa Ginoo, dugangan pa sa Ginoo ang aton nga nabuhi. Amal man sa mga doktor abi kung may cancer ka na, siguro 5 years ka lang ang kabuhi mo. Kung may kon ka, kaya mo sila daw ma-predict nila ba? Kasi natural sa ila, daw mo na sila experience. Kung masakit na ang cancer, 5 years lang kabuhi mo, mapatay ka na. Kaunin mo tanan. Kung sa presuhan ka man, may kaso ka rape, murder, sigurado buwas, mapatay ka din ba? Kaunin mo tanan ni. Ilitang injection ka buwas. They know, but God still knows everything. Yes? Real faith shows up when everyone else disappears. Real faith shows up when everyone else disappears in your life. Ang mga Kristohanon na nagkaraduna sa simbahan, tungod wala sang maghatag sa ila sa importansya. Hindi sila natagaan sa importansya sa church. Kaya nga, ang mga silent sa simbahan, kailangan natin sila kausapin.
Kasi madula sila. What I mean is that, kung may ara nga Kristohanong diri na may problema, palapit tayo sa pastor. Palapit sa upod. No? Manugid yapon, manugid ka na para may upod ka. 2 Timothy chapter 4 verse 16 to 17. At my first answer to man stood with me, notwithstanding the Lord stood with me. So, kung anak kita sa pagsulay, may mapupod dayon sa imo, mga kapatid. Standing will cause you comfort, approval, sometimes relationship. Diba? Nagkaisa kita. Nabuo ang aton nga relasyon sa kanisa. Diba? Nagkabalaka kita kung may isa ka membro, may sakit. Nagkabalaka ang church. Kung may birthday yapon, magkabalaka yapon ang church. Doon makadungan ko. Wala siya. Dili. Kung nagabalaka kita ang isa ka membro, wala, hindi nakaten sa hindi nga Sunday. Pray, di ba ginapray natin dayon? Parehas yapon sini. Tungkol sabi niya, Nehemiah chapter 4 verse 14, fight for your brethren, your son, and your daughters. Oh, ang gugma. Your field is your home, your walk with God, and your calling. When God give you your responsibility, we need to fight for it. Anong sabi ni Juan ni Shama? I will fight this field. This is my responsibility. My life is my responsibility. Anong hambalabi ni Juan, Apostol Pablo? Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Kung may diferensya sa aton nga lawas, tagaan mo sa important na. Okay? Do not tolerate the enemy. Do not negotiate with sin. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. The weapons of our warfare are not carnal. To close this, mga kapatid, to close this, in Ephesians 8, Exodus chapter 14 verse 14 and Romans chapter 8 verse 37 says, the Lord shall fight for you and we are more than conquerors. So makita natin, mga kapatid, kung nadepensahan natin sang maayo ang aton nga feel, ang aton nga sarili, ara ang Ginoo gagabulig sa inyo. Palampasan mo tanan na problema kung ara ang Ginoo. No? So remember, the fight is still on. Damo pa ang adlaw, namog na naman. Paraan sang Ginoo siguro kulang ang pangamuyo naton. Namog na naman ang adlaw. So may oras na naman kita, mga kapatid. May oras pa kita. No? Shall we unite again for this coming Wednesday to pray again? No? Hindi lang sa aton na pastor, especially sa mga membro. Especially sa mga kabataan natin na mag-eskwela, especially sa mga parents natin, mga loved ones natin. Ipag-pray natin sila. Nami itong mensahe itong nagligan ng Wednesday, no? Nami, makasiling ba lang kita, nadugay na galit kita, na nagatimit Kristohan, hindi paglit kita ng bubo. Tama ito man ginambal. Very simple lang itong mensahe. Pero kung isipin mo, basic man ito. Pero kung isipin mo ang deep meaning of that message, it's not very simple. It's very deep. It's very giving us a warning and giving us an important to work on the field of God. The Bible. Doon ang nakibukugan daw ako man ito ginapatamaan ni Nina. Hindi na ako makato sa prayer meeting. I will ban the enemy. Yeah. Ang point is, kung naigo kita sa mga mensahe, tindugan natin. Parehas Japon kay Shama. Nagtindog siya. 1 out of 65. Hindi siya sa gintindugan Japon. Nakita niya, gintindugan niya ang field. Ano ang sabat ni David kung nakita niya gintindugan ni Shama ang field? Verse 23. 23, he was more honorable than 30, but he attained not to first 3, and David sets him over his guard. Oh, na-promote from field, naging guard.
of the throne of David. Sa katuig na nagserve. For 39 years na naging farmer, guarding his field, sa katuig pa, nagserve si Shammah as the guard of David. Ba't nami? Nakita, kung tanan kita diri, nagabuliganay sa pulong sa Ginoo, ma-promote man kita. Remember, we are waiting for the 5 crown in heaven. Nagsatagsa kita, tani may arat kita, taglima-lima na crown. Except sa iya ni, anong sa iya mo? Sa atong 5. Okay na yun eh. Ha? Malipay na ako sa 5. Kamu, malipay na din sa 5. Except sa iya, anong sa iya mo? So, let us stand and let us pray. Lord Jesus Christ, we are thankful for this morning. Thank you, Lord, for the message. And thank you, Lord, that still the fight is still on. May adlaw pa kami to defend our field, O Lord, ourselves, our church, our calling, our family, our relationship, and our relationship to our pastor. Thank you, Lord, that same with Shammah that he defend his field. Teach us to defend. Give us and provide us the whole armor of God against the enemy. Na gamiton namon para hindi kami maging nang mapirti sa trabaho ni Satan. Use us and give us the empowerment of the Holy Spirit as we go on to our life. Bless us, O Lord, and bless us and give us the comfort and strengthen our life, O Lord, by your will. And also unite us with the bond of the Holy Spirit that we will help and fight for others. This church shall stand for the 1,000 years, that we will not compromise for the doctrine of others. Lord, teach us always to humble, to steadfast, and also to have a correct mind and to have a correct heart in serving you in spirit and truth. Once again, O Lord, hindi namo ni kaya ang trabaho diri sa Silinga Church. Damo pagsulay even sa mga membro. Nakita ko gid nga nagahina ang kada isa. But Lord, empower us. Empower us. Kita mo si pastor na may ginabatsyag, maapektuhan kami. But Lord, empower us, help us to pray for him, to pray for the family, and even to the members of this church. Nakita nila, O Lord, ang tao mo, O Lord, medyo nagahina. Pero Lord, teach us to stand firm. Teach us always, O Lord, to look upon you as our God. Hindi na mo ni kaya, pero magsalig kami sa imo. Itugyan namon ang tanan sa imo. Even ang mga trabaho sa mga extension churches namon, hindi namon ni kaya. Pero magsalig lang kami sa imo. Ang makaya kinanglan nila dito, please provide. Iska ikaw din mag-provide. Use us na magbulig yapon dito. And diri sa simbahan ini. Ang mga trabaho diri sa simbahan hindi mapabayaan. Salamat sa mga membro diri nga aragid sila. Gina-dedicate nilang inakabuhi, O Lord, sa imo. Ang music team, ang Sunday school teachers, and even mga deacons, Baptist men, young ladies, kids, and even Lord ladies. Salamat sa mga fellowship. Kasi mga fellowship nga ginakatuan namon, magpa-remind yapon sa amon nga mag-stand firm. Salamat gid man nga Lord, hindi mo kami ginpabayaan. Unite us always. May ara kami nga pagtuo sa imo. Hindi nga pagtuo matuod. Teach us to nga ikaw lang ang saligan namon. Huwag kami sa mahimo, Lord. We are asking for your guidance. And even, Lord, your protection against the power of the devils, O Lord. Subong na aga, ginatugyan kong ang tanan sa imo. Patawara mo kami sa mga sala. Hindi nga akong nakamuyo sa Kristo. Amen and Amen.